exit. Exit. Bay, huwag kayo, bay. Kaya di ka magmagi dahil sa sunod sa muli na. Laan. Ano yung bay? Tag. Pila. 30. Sir, ako din si Arnold D. Ama Jr. Interview ko about sa inyong small business. So, pili ko makipag-interview sa inyo, sir? Yes, pwede. So, first, sir, is pili niyo mo i-explain step by step kung sa inyong proseso ika sa paggawa of order sa first confession. Okay, so among small business like sa mga ginabaligya, like grocery items, then two is mga alcoholic. Then una-una, among first nga ginabuhat is gina-random na mo or gina-check na mo ang per items nga amo ang paliton from sa balay to market. So nagakuha mi og logbook or papel, ginasulat na mo isa-isa kung sa tong mga item nga wala sa mo ang display. So the second is gina-check pud na mo ang mga item nga mag-expire or mag-near-ex para mahibalaan na mo kung naapay ito nga kung naapay ipanglaga. And then ikaduha is muhatag ni og time motion nga unsa mi oras sa among target nga mupadulong sa market para dili pud masayang among time sa among pagpaninda. So, naka, sir, sa inyong ginagamit adlaw-adlaw, like ng mga notebook, papel, Excel ba o system? So sa mga small business, sa mga paninda is dili anip ana mo notebook or logbook ay manual man ang among ginabuhat. Dili like para sa mga supermarket is nagagamit sila og system. So yun lang. So, last na, sir. So, pila ka oras kasagaran mo man ang usa ka transaction, sir? So ang among estimated manggod sa among small business almost 3 to 2 hours. Kaya depende manggod na sa ato ang sa atong ipangumprahan kung paspas ba ang ilahang pag-deliver sa pagkaha or paghatag sa item sa mua para kay na mag-usahay nga magkaka-problema like tag sa ang mga customer. So mukhaon jud siya og 4 to 5 hours. Manual man ang mga like para sa mga supermarket is nagagamit sa business. So pila ka oras kasagaran mo para sa transactions. So ang estimate manggod sa mga small business almost 3 to 2 hours. Depende man na punching sa item na kay computer and then na kay mga tawag nito mga monitoring na mga computer para doon pa lang sa system makita niyo na kung siya yung susunod na item. Sa ang pinakadako niyong problema sa inyong current system, sir? So ang pinakadako mong problema is magkaroon ng pagtaas sa presyo. Kay mula gamay nga yung presyo nga imong pangutang taas sila, so maglisod ka kay paano nimo i-handle sa customer, paano nimo paligya ng kaning item is nagmahal na siya. Diha nga among pinaka problema. Sige, sir. Oral to nga question ako, sir. Salamat sa pagkakas sa question, sir. Okay, sir. Na-wait po. Tapos ang ina ko ang problema kay sa data ordered in the books.
Then, ang ano nila, ang mga data is if from supplier or source. With from supplier or source. Then, ang receipt checking nila kay manual. Manual yung checking nila. Receipt of supplier. Then, ang orders is, kaning usahay, sometimes yung, mali ang Then usahay kay pag magpa sa prices kay ang mga staff react kay sometimes overpriced lang, overpriced or underpriced. Tax and free matches ako. Magparisi ko kayo sila po. Ay, na lang. Parisi ko tapos sa my team. So right now, we suggested improvements by looking at how information flows in the store. From receiving products, checking inventory, to recording sales. By organizing these steps and keeping records in order, it becomes easier to spot problems and fix them. With these changes, the store can run smoothly, reduce errors, and make daily management much easier. Then also sa fiscal reporting checking, so we decide to design this system para dili naka like para recommendation ko na mo din para dili nakakaling maglisod ka sa management nimo, sa business management nimo. So upon sa imong practices na ginabuhat talaga kung sa mga logbooks is it leads to inefficiency, including difficulty of retrieving all data, then frequently errors sa orders, then and also inconsistent in pricing. So with this issue, with this system, yung kita ko kay average business owners, business owner nila is ang role niya sa inventory and sale management is to update inventory, price updates and reports requests. So makita nyo dito sa among system na recommend is tapos system ang activities, one activities sa kaning sa business ko kay sila ang nag-manage ko sa business. Then ang ginawa ko stock is sales transactions or orders to be managed sa mga transaction like minimal kabayad ng customers, then kabayad ng customers ana. Then in return sa ni stock is ang stock info which is katong mga price ng stock niya o katong mga price list. Then the supplier is supplier is sa system is kasi katong mga i-update niya ang mga purchases ng mga orders or products. So supplier is ang role niya is delivering details for quality info. Then which is katong mga receipt na hanap mo. Sa mga system sa receipt kay automatic na sa mga records lang. Bali owner na ang mga records ng tapos ang customer is in return niya is receipts like katong mga transaction niya automatic na mo ulog sa ang system ang mga transactions niya like ano mo sa score sa ang system. Tapos ang ginagawa ni ano is ang system kay request which is kabuang ano ng product ng bitcoin. Ano ba is wala siya kabuang system sa mga kabuang wala nilagay ko diagram data flow diagram. Makita niyo sa monitor business owner then report request sa system Manghuli na may tang sa natong bags. Boy. Apil daw ang karton ba eh. Padala yung karton. Dala mo ID guys. Dala. Yeah.
din ako dribay.